Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Minsan lang sa buhay ko na makamtan ang tunay na pag-ibig ng Diyos nang siya'y aking tanggapin. Kahit na may suliranin, handa siyang tumulong sa akin. Siya'y aking sa sandaling ako'y nalulumbay, dakila siya sa akin. Wow, wow, kaibigan ko, huwag ka nang muling malulumbay. Saan ka man naroon, kasama kasama upang ikaw ay di mag-iisa sa mundo. Siya ay tanggapin sa puso mo. Sa atin ay may halaga, bukas ngayon magpawalang hanggan, walang hanggan. Tayo na sa kaibigan ko, huwag ka nang muling malulumbay. Saan ka man naroon, kasama mo
Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Today, Thursday, October 2, 2025. We welcome you to episode number 8 of the Global Conquest Online Prayer Ministry. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanata 2, Talata 1, ito ang sinasabi. Una sa lahat, ipinapakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Sa layuning ito, ang aming kumpanya Intermarine Express Lines Incorporated and Elenite A. Mayman Customs Brokerage ay bumuo ng isang online prayer gathering at tinawag namin na Global Conquest Prayer Ministry. Stream live every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. We apologize today we cannot go live because of technical difficulties. This action of faith is our offering to God. This online platform can be viewed live at our Facebook, Global Conquest Prayer Ministry. Please like and follow our page and share to your friends and loved ones. And also, you can now view episodes 6 and 7 in YouTube. Please search Global Conquest Prayer Ministry. Ito po ay isang prayer ministry focused to the sick, old people, and the dying. Tayo po ay sabay-sabay mananalangin sa Panginoong Hesus sa kanilang mabilis na paggaling at maibalik ang dati nilang kalakasan. Nais din po namin na may bahagi na si Jesucristo ay tunay na Diyos at siya ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Our praise reports from episode 7, last September 25, 2025. We got a total of 723 views, an increase of 15% from our previous views in episode number 6. 45 friends ay sumabaybay, nanood at nag-like. Maraming po salamat sa inyong pagkikisa sa aming layunin. 35 individuals requested for prayers. 9 are completely healed. Thank you, Lord. Ang isa ay kapiling na ng ating Diyos at 25 ay patuloy pa natin ipapanalangin. Kami po ay nagagalak na ibahagi ngayong hapon mula sa isang kaibigan na magpatutuo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya at kung paano siya prinotektahan ng ating Panginoon mula sa aksidente. God is very faithful and prayer answering God. And let's watch this. Ako po, si Dante Baron. Noong August 29, 2025, ako po ay naaksidente habang nagmamotorsiklo at nabangga at nagulungan ng truck sa kaliwang balikat. Sa laki ng impact, inakala namin na may bali ang buto ko. Ngunit napakabuti ng Panginoon. Ayon sa x-ray, wala po akong fracture. Makalipas ang 3 linggo, ako po ay muling nakakapagtrabaho. Sa kabila ng delikadong aksidente, binigyan ako ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Maraming salamat po sa Panginoon at sa Global Conquest Prayer Ministry. Dahil sa inyong mga panalangin, ako ay muling nakatayo at nakabangon. Mga kapatid, salamat sa inyong pagtangkilik sa aming live stream. Today is our 8th episode. Salamat sa inyong tiwala sa amin to pray and intercede your family and loved ones. Gamitin natin ang social media as a platform for easier connection and share love of God to everyone, especially to our Global Conquest Online Prayer Community. Bilang mga lingkod ng Diyos, puspos ang aming kagalakan na patuloy na gagawa bilang inyong kabalikat at may tawid natin ang pasanin ng mga may sakit sa diwa ng masinhing pananalangin sa Diyos for their complete healing, financial provisions, and restoration. Huwag po kayong mahiya na ilapit sa amin yung mga kilala ninyo na may sakit. Malaking tulong po natin sa kanila. May nangungumusta, may nagmamalasakit, may nananalangin sa kanilang mabilis na paggaling sa physical, emotional, o mental na sakit. I declare sa pangalan ni Jesus sa taga Nazareth, ang mga mahina ay lalakas, ang mga may sakit ay sisiglang muli,
Ang Diyos nating sinasamba ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng awa. Manalangin tayong sama-sama at tiyak ay sasagutin niya ating mga panalangin. Best of all, Christ is with us now and is present time, today, tomorrow, and forevermore. Amen. Sa lahat ng dakong malinis at mainam, ang Diyos ay matatagpuan tunay. Sa lahat ng ating galaw at paglalakbay, ang Diyos ay lagi nating kaagapay. Hindi tayo mag-iisa o mabibigo, laging ang Diyos ay kasamang totoo. Ang Diyos ay laging nasa lahat ng dako. Siya nating kanlungan, kaibigan totoo. Sa dulo man ng lupa'y naroon ang Diyos. Sa ilalim man ng dagat, sa gitna man ng unos, tumawag ka't laging siya ay tutugon. Ang Diyos ay laging handang tumulong. Tumawag ka't laging siya ay tutugon. Ang Diyos ay laging handang tumulong. Pagkat siya'y laging nasa lahat ng dako, laging ang Diyos ay kasamang totoo. Ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako. Habang panahon may di siya magbabago. Sa lahat ng dakong malinis at mainam, ang Diyos ay matatagpuan tunay. Sa lahat ng ating galaw at paglalakbay, ang Diyos ay lagi nating kaagapay. Magandang hapon po. Muli ay nandito po tayo upang manalangin. Pero bago po tayo manalangin ay magbabasa po tayo ng salita ng Diyos na kung saan ay pagbubulayan natin upang magbigay ito ng kalakasan sa atin. Ang atin nung pag-uusapan ngayon ay nasa Mateo chapter 8 verse 28 to 34. At ganito pong sinasabi sa wikang Tagalog, Mateo chapter 8 verse 28 to 34. Nang siya'y makarating sa ibayo ng lupain ng Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng demonyo na nagsasabi na nagsilabas sa mga libingan na totoong mababangis na anupat sino may walang makapagdaan sa daanang yon. At narito sila'y nagkisigaw na nagsasabi, anong aming ipapakailam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos, na parito ka ba upang kami
iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Malayo pa sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipangain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nangagsasabi, kung kami palalayasin mo, ay paparuunin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon nga kayo, at sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy, at narito ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat ng mga nangyari at ang kinatnan ng mga inaalihan ng mga demonyo. At narito lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus, at nakita nila sa kanya ay ipinamamanhik siyang umalis sa kanilang mga hangganan. So ngayon pong hapon, pag-usapan po natin ang pagpapagaling sa taong inaalihan ng demonyo. Alam nyo, kahit ang demonyo ay napapagaling ng ating Panginoon. Ito pong pag-uusapan natin ngayon, no? Ang pagpapagaling sa taong inaalihan ng demonyo. Bago nating pag-aralan ang mga himalang ito sa aklat ni Mateo, especially sa chapter 8, dapat muna nating sagutin ang tanong, bakit ba si Jesus gumagawa ng mga himala? Bakit ba si Jesus gumagawa ng mga himala? Tiyak na nais niyang tugunan ang pangangailangan ng tao. Kaya siya gumagawa ng himala sapagkat ibig ng Panginoong Jesus na tugunan ang pangangailangan ng tao. Ang Diyos ay may malasakit hindi lamang sa panandaliang kagalingan ng kanyang mga nilalang, kundi pati rin sa kanyang walang hanggang buhay. So ang ating Panginoon ay desire niya na ang mga nilalang niya ay hindi lang magkaroon ng panandaliang kagalingan sa karamdaman, kundi magkaroon pa sila ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaligtasan. Kaya isang pagkakamali ang paghiwalayin ang paglilingkod sa pisikal na aspeto ng katawan at paglilingkod sa ating espiritu at kaluluwa. Hindi dapat paghiwalayin yan. Kaya dapat ang ating paglilingkod ay para sa kabuuhan ng isang tao. Ano po? So, ang pagpapagaling sa taong inaalihan ng demonyo. Ang dramatikong insidenteng ito ay lubhang nagbibigay ng linaw. Ipinapakita nito kung ano ang ginagawa ni Satanas sa isang tao. Alam nyo, ang isang tao na inaalipin, binibihag ni Satanas, makikita natin dito kung anong nangyayari. So, ang nangyayari, ninanakawan siya ng katinuan at pagpipigil sa sarili. Ito pong nangyari dito. Kapag ang isang tao po ay naging alipin ni Satan, ni Satanas, ang nangyayari sa taong yan, hindi siya nagiging matino. At nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Hindi lang yon, pinupuno pa siya ng takot. Ito pong nangyari sa taong ito. Pinupuno siya ng takot, nawala siya sa sarili, at hindi niya kontrol ang kanyang sarili, at inaagawan siya ng kaligayahan. Ano po? Sa tahanan at sa mga kaibigan. Ito po ang nangyayari kapag ang isang tao po ay naalipin ng dyablo. Inaalisan po siya, inaagawan siya ng kaligayahan. Binibigyan siya ng takot at inaalisan siya ng mga kaibigan. At ang intensyon ng kaaway ni Satan ay talagang hatulan tayo, maisama niya sa parusa. Kasi po, yung mga demonyo, yan ho, wala nang chance magbago. Yan ho ay dire-diretso na po yan. Kaya ang ginagawa nila,
Sila ho ay nanlilinlang, dinadaya nila yung tao upang yung mga tao na yan ay hindi makasumpong ng pagliligtas ng ating Panginoon. Ito po ang nangyari. Ipinapakita din ito kung ano ang ginawa ng lupain o ng lipunan para sa isang taong nangangailangan. Ano po? Yung isang tao na inaalihan ng masamang espiritu, wala hong magawa ang lipunan. Pinipigilan siya, naihiwalay siya at tinatakot. Ngunit hindi siya kayang baguhin ng lipunan. Iyon po ang kapag ang isang tao ay ginawang alipin ni Satan, walang magagawa ang lipunan para makalaya yung tao. Kaya tingnan natin ngayon kung ano ang ginawa o ang gagawin ng ating Panginoong Hesus para sa isang taong ang buong buhay, panloob at panlabas ay puno ng pagkakagapos at pakikipaglaban. Tingnan natin kung anong ginawa ng ating Panginoon. Ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa dalawang inaalihan ng demonyong ito ay gagawin din niya para sa sinumang nangangailangan sa Kanya. Ang ating Panginoon kung papaano ang ginawa niyang tulong sa dalawang inaalihan ng masamang espiritu, ito rin ay gagawin niya sa sinumang tao na nangangailangan ng Kanyang tulong. Si Kristo ay lumapit sa kanila kahit na ang isang malakas na bagyo ay nakahadlang pero hindi nalintana ng ating Panginoon yon. Meaning, gagawin ng ating Panginoong Hesus ang lahat para matulungan yung dalawang pinapahirapan ng kaaway. Ito rin po ang damdamin na dapat nating maintindihan. Kapag tayo ay merong sitwasyon, sige, kahit hindi na tayo inaalihan, pero punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng takot at pangamba, ang ating Panginoon ay handa kang tulungan. At ito ang tawag sa tulong ng Panginoon, ito yung biyaya, ito yung habag ng ating Panginoon. Kaya yung ginawa ng Panginoon doon sa dalawang taong inaalihan ng masamang espiritu, ito po ay biyaya. Pinalaya niya sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Alam niyo yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay powerful yan. Makapangyarihan po niya. Ibinalik niya sila sa katinuan, sa lipunan, at sa paglilingkod. Ano? So, mantakin nyo yung tulong na ginawa nung nakalaya yung dalawang inaalihan ng masamang espiritu, nabalik yung kanilang katinuan. Ano? At nabalik sila sa lipunan, sa kanilang community, at sila ay nagkaroon ng pagkakataon maglingkod sa Diyos. Dito, pinapakita yung tatlong panalangin. Merong tatlong panalangin dito sa ating teksto. Una, yung pakikiusap ng demonyo kay Jesus na sila ay palipatin sa mga baboy. Papalipatin sa mga baboy. Yun ang kanilang panalangin. Pakiusap nila, kung pwede, wag nyo kaming, kung pwede, wag nyo muna kaming patayin sa halip, palipatin nyo kami mula sa dalawang taong yan, palipatin nyo na lang kami sa demonyo. Ano? So yun ang pakiusap, yun ang panalangin nila. Ikalawa, ang pakiusap ng mamamayan, panalangin ng mamamayan na umalis si Jesus sapagkat naapektuhan yung kanilang mga alagang baboy. At yung pangatlo, yung pakiusap ng isang lalaki sa kanya na siya ay payagang sumunod. Yun ang pangatlong pakiusap dito, panalangin na kung maari ho ay hayaan niyo akong sumunod na makapaglingkod sa inyo. Maaring tayo ay makabuo ng isang pahayag ng pananampalataya mula sa mga demonyo. At ang mabubuo nating pahayag dyan ay ang pananampalataya. Alam nyo, yung demonyo, yung diablo, meron tong faith din kay Jesus. Sabi ng Santiago chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At
di nangangatalpa. At nangangatalpa. Sabihin, nanginginig pa sa kanilang pananampalataya. Yan ang demonyo, no? Ang demonyo, naniniwala sila na ang Diyos, sa pag-iral ng Diyos at sa pagka-Diyos ni Kristo, gayon din sa katotohanan ng darating ng paghukom. Ito po yung paniniwala ng mga demonyo na merong Diyos at ang ating Panginoong Hesus ay Diyos at darating ang panahon na magkakaroon ng judgment. Yan ho ang paniniwala ng mga naniniwala po sila dyan at yan ay totoo. Ang mga demonyo din ay naniniwala sa panalangin. Naniniwala din sila kaya tayo dito po nagpipray sapagkat ang panalangin natin sa Diyos hindi yan kayang pigilan ng sino man kahit na ang ating kaaway na demonyo. Ano po? Hindi niya mapipigil ang panalangin kasi nga po naniniwala rin siya sa panalangin. Nalalaman din ng mga demonyo ng ating Panginoong Hesus ay may kapangyarihang itaboy sila at dalhin sa mga baboy. Kaya nga ang pakiusap nila ay, wag nyo na muna kaming pahirapan ngayon. Papuntahin nyo na lang kami dyan sa mga baboy. Yun ang pakiusap nila. Naniniwala ako na halos 2,000 baboy ang nahulog at namatay dahil doon tumuloy ang mga demonyo. Ngunit, hindi maikukumpara ang 2 tao na pinagaling ng ating Panginoon dahil sa pagkakaalipin sa kanila ng demonyo. Para sa ating Panginoon, mas mahalaga pa rin ang 2 tao na pinagaling ng ating Panginoon sa pagkakaalipin ng demonyo. Dahil para sa ating Panginoong Hesus, mas di hamak na mas mahalaga ang 2 tao kumpara sa mga baboy o kaya mga tupa. Miski 2,000 pa yan. Miski 5,000 pa yan, mas mahalaga pa rin ng tao para sa ating Panginoon. Ang sabi ng Mateo chapter 12, verse 12, higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naayon sa kautusan na gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Kasi nga, sabi ko nga, mas mahalaga ang buhay ng isang tao kaysa sa mundong ito. Mas mahalaga ang buhay ng isang tao kaysa sa mundong ito. At dito pinapatunayan na miski tupa o mga baboy yan, mas mahalaga ang mga tao. Naghatid ang ating Panginoong Hesus ng kapayapaan sa buhay ng lalaking ito at sa komunidad at matagal na nilang ginugulo. Alam mo yung community na yon, nagkaroon ng takot eh. Yung komunidad na yon nawalan ng kapayapaan dahil yung 2 na yon nagsisisigaw. Ano po, natatakot yung mga tao. Pero nung dumating ang ating Panginoon, pinaalis yung mga demonyo na yon sa mga tao at mula nung umalis na yon, nagkaroon ng kaayusan, kapayapaan ang lugar na yon na dating ginugulo. Mga kapatid, ngayong hapon, ito ang message sa atin ng Panginoon bago tayo manalangin. Ang buhay mo ba ngayon ay kagaya ng lalaking ito? Na ninakawan ka ng katinuan at nawawalan ka ng kontrol sa iyong sarili? At hindi mo na nai-enjoy ang magandang plano ng Panginoon? Ang buhay mo ba ngayon ay pinupuno ng takot, ng pangamba, at inaagawan ka ng kaligayahan gaya ng ginawa ng dyablo sa taong ito. Inagawan siya ng kaligayahan sa tahanan at mga kaibigan. Kasi ang taong ito sa bundok na natira. Doon na sa bundok, sa libingan na natira. At hinatulan siya ng walang hanggan. Ano? Ibig ng kaaway na ang taong ito ay huwag makaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Ibig niya na makasama. Alam niyo, ito yung intention. Sabi ng Bible, na parito ang dyablo upang pumatay, magwasak at magnakaw. Ngunit na parito ang ating Panginoon
upang magbigay ng buhay, isang buhay na kasiyasiya. Ngayong hapon, ito ang challenge sa atin. Ito yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Kung dumarating tayo, kung nandiyan tayo sa sitwasyon na yan, ang kailangan natin lumapit, magkaroon tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Mantakin nyo, si Lord, naglakbay pa, hinarap, dinaanan yung unos upang mapuntahan lang yung dalawang ito. Kasi nga, mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal ng Panginoon ang dalawang taong yon na kinukubkob, inaalipin, binibihag ng masamang espiritu. Ngayong hapon, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ibig niya tayong makalaya. Ibig niyang ibalik ang maayos na katinoan natin, yung bang nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Ibig niya na yung pamilya natin makasama, maibalik tayo sa ating community at maibalik ang ating mga kaibigan. At mangyayari ito kung mararanasan natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon, siya yung ating paghahariin sa ating buhay. Kailangan nating lumapit at tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ating pakakatandaan na si Jesus ay isasakripisyo niya ang lahat. Mapuntahan lang tayo at mapagaling. At sa pagkakataong ito ang intensyon ng ating presentation na ito upang matulungan ng sinuman. Marahil wala ka sa ganitong sitwasyon, pero ang mga mahal sa buhay mo, mga kilala mo sa buhay, merong ganitong sitwasyon. Ito yung pagkakataon na pwede mong i-share ito sa kanila. Pwede mong i-share itong ating presentation na ito upang ma-witness nila, mapanood nila, at maintindihan nila, malaman nila ng ating Panginoon, merong magandang layunin upang ibalik sa atin yung complete na inaagaw, pilit ng kaaway natin. Ngayong hapon, magpatuloy tayo na susundin natin ang ating Diyos. Susundin natin ang ating Panginoon. Kikilalanin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas sapagkat intensyon niya na tulungan tayo at gabayan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan at makalaya tayo sa sinumang nais umalipin sa atin. Magpatuloy tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So, pakakatandaan, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-comment sa ibaba, at pwede nyo itong share sa inyong mga kaibigan upang sa pagpapatuloy ng ating gawain, sama-sama tayong dudulog, lalapit at lalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen.
The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hello po, oras na po ng panalangin. Samahan niyo po ako habang ipapanalangin ko po itong mga prayer requests na nai-submit po sa amin. Let's pray po, let's pray. Aming Ama, is it not written in your word na sa Deuteronomio chapter 32 verse 39, tignan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang siyang sumusugat at ako'y ang siyang nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking Ama. O Ama, ikaw ang great physician, ang ultimate na healer o tagapagpagaling. Walang silbi ang mga gamot, operations, walang silbi ang mga tinitik na paraan para sa healing kung hindi po ikaw ang magpagaling. Aking Ama, ikaw ang nag-bless sa mga medicines na ito'y tinitik, whether natural o synthetic. Ikaw ang nagbibigay ng strength at intellect sa mga doktor at mga nurses na tumutulong sa mga pasyente. Ikaw, aking Ama, kung ipahintulot mo, ang tao ay tunay na gagaling. Even with just your thought, even with just your mind, isipin mo lang, o aming Ama, gagaling ang tao. So Lord, tinataas namin itong tanghaling ito, ang mga pangalang ito. Una ay yung mga may request para sa kanilang utak, may mga problema na nakita sa kanilang brain. Isa na po si Vincent Nacional, si Maria Adela A. Tigman, at saka si Alan J. Luces. Aming Ama, panalangin po namin na pagalingin nyo nga po nawa sila sa kanilang brain problems. And Father, sunod po dito ay ang mga pasyente naman na nakaranas ng stroke. Si Jennifer Nazareno, Basilisa Marcelo, Rolando Salzar, Mariel Amian, Jepot Bediones, Ronnie Agtang, at si Jerry Repipis. Aming Ama, aking Ama, panalangin namin na pagalingin niyo nga po itong mga pasyenteng ito sa kanilang problema naman sa stroke. Sunod po ay ang mga breast cancer na may problema. Si Alma Caronan Paragua, Dr. Charmaine Sistoso Nario. Aming Ama, alam po namin na wala pong imposible sa iyo. Even cancer, Lord, pwedeng gumaling kung ito'y iyong loobin. Sunod po ay ang mga pasyente naman na may problema sa kanilang kidneys. Si Placeda Obong Esmeralda, si Raymond Esmeralda, si Ricardo Domingo Jr. Itong 30 ito, tinataas din po namin sa iyo na pagalingin nyo nga po ang kanilang kidney problems, O Lord. Sunod naman po ay ang mga may problema sa kanilang puso. Si Zenaida Baron, Nanay Primitive Sacrament, Ligaya Estrada Torrente, Renato Dandan. O aming Ama, panalangin din namin na sila ay iyong pagalingin sa kanilang problema sa puso. Complete healing, O Lord. Sunod naman po ay ang mga may problema sa kanilang baga o lung problems. Si Rosemary Lustina at si Gaga Gallego. Lord, we pray
may you bless them and heal them sa kanilang lung problems. Sunod po ay ang mga may problema naman sa kanilang tiyan, ang may stomach problems. Si Benyelin Perez, Lenny Meman Padel, at si Jenny Meman. Father, we pray that you would heal them sa kanilang problema sa kanilang tiyan. Susunod po, ang may problema naman sa diabetes. Si Amelia Perdido, Pastor Reynaldo Viernes. Lord, we pray na nawa ay ma-regulate po ang kanilang blood sugar at maging maayos. Ma-heal sila po sa diabetes na ito. Ma-control at maayos. And Father, we pray naman po para sa mga may problema sa mga buto. Si Carosel Bediones Garcia na may problema po sa kanyang buto. Lord, may you heal her. Nawa ay siya ay maging maayos na makalakad muli. Sunod po ay ang may problema po sa hypertension. Si Oscar Perdido Sr., Mar Valencia, Jonathan Lilio. Lord, we pray for healing para sa kanilang high blood pressure at hypertension. And last, Lord, may mga iba pang prayer concerns. Si Potpot Bediones, sa kanyang request na ma-improve ang kanyang reading and writing. And Robert Garcia, na kung saan pinapanalangin niya, ipinapa-request niya po na mapanalangin yung relationship niya with his father-in-law, na nawa ay maging maayos ito. And Father, we pray also for Pastor Dionisio Padel for traveling mercies. Gayon din, Lord, ang Padel family, mga kapatid niya. And lastly, Lord, pinapanalangin din namin ang mga nasalanta nitong earthquake sa Cebu. And of course, Lord, yung bagyo sa Opong. Lord, we pray, please, Lord, heal yung may nakita ng mga may wounds, physical wounds, yung mga natamaan, sila ay nasaktan. We pray, Lord, sa mga naulila, mga families na nawalan ng mahal sa buhay dahil dito sa earthquake at sa bagyo. May you be their comfort, O Lord. May you make them know of your nearness. Again, Lord, sa lahat ng mga aming napanalangin, bigyan niyo nawa sila ng peace that surpasses all understanding. Lord, nawa na nasa kalooban mo na lahat ng mga pangalan na aming ipinanalangin earlier ay iyong pagalingin. We pray, Lord, for speedy healing. We pray, Lord, na sila po ay makarecover sa kanilang sickness na ito. And if it is still your will na sila ay hindi gumaling or hindi pa oras na sila ay gumaling, panalangin ko na nawa ay maramdaman pa rin nila ang iyong nearness at ang iyong comforting power, that you would be with them, O Lord, to make them know that you hear their cries and know of their pain. Yet, Lord, we still pray for their healing. And Lord, sana sa kanilang time na nararanasan itong sickness nito, time na pagkakasakit, even in their sickness, Lord, may you use it na maipaunawa sa kanila ang iyong kadakilaan. May this experience of sickness make them know more of you as that one true and only God, na ang salvation is only through Christ alone. Kasi Lord, death may come and truly lahat ng tao ay mararanasan ito. Ang kamatayan ng tao ay di may iwasan. For it is appointed that man will die once and next comes judgment. Pero Lord, those who are in Christ, even after death, mayroong life to eternity. Ito ay promise lamang to those who are saved, who are in Jesus. So Lord, to those who do not know you yet, we pray, Lord, please revive them and that they may know you. Gamitin mo nawa itong experience to make them know of you. May you be their comfort and your loving hand be their source of peace and comfort. May that peace that surpasses all understanding be with all of them. Ito ay panalangin namin in Jesus' name. Amen. Sana
kapatid, this is a noble ministry. Kaya kapag may mga kamag-anak kayo na may sakit, pwede ninyo kung isulat mga names nila sa comment section at may sama natin sa ating pananalangin. Again, hindi po kami pwedeng mag-mention ng mga names dito sa Global Conquest Online Prayer Ministry hanggat wala po kayong request o paintulot. Pakiusap din po namin na tawagan or i-message niyo po kami for updates kung ano na bang mga kalagayan na ating mga ipinapanalangin. Meron po kaming dalawang messenger group at this time. Meron kaming Global Conquest Prayer Ministers. Ito po ay messenger group para sa mga kapwa namin na manggagawa na kasama namin na nananalangin sa inyo online and off camera. At we also have Global Conquest Online Prayer Community sa lahat po ng mga members namin. Ganon din yung mga kaibigan, mga gustong sumama dito sa aming community ay you are most welcome to join us. So again, let us continue to unfold how merciful is God. Nakakamangha po gumawa ang ating Diyos dahil po wala pong imposible sa Kanya. We have seen miracles of healing in front of our eyes and we continue to see healing of many. We believe by faith that our God is a powerful prayer answering God. Magandang hapon po at magkita-kita tayo muli sa October 9, 2025, 3 o'clock to 4 o'clock p.m. dito sa aming live stream. God bless us all. Bye!